Good morning po sa bawat isa. Nabanggit po ng ating pastor. First of all, I would like to grab this opportunity for the privilege na ako po ay makapagsalita dito at mamagitan po ng ating pastor sa kanyang family. Lubos ang aking pasasalamat. And even in this church, alam niyo po, ang gawain doon sa Nasugbu for how many years ay kayo po ay talagang kabahagi. Napakalaki po ng bahagi ng church na ito sa pagpapatuloy po ng gawain doon. And para po sa ating kaalaman, yun po yung nagpapatuloy doon sa hindi natin inaasahang sitwasyon, hindi natin alam ang plano ng Diyos, but still the work of God will continue there. I leave the place. Meron na po yung sariling lote for 300 square meter. Konti na lang po, itapos na. And ngayon po ay bago po ako doon ay pinagawa ko po yun na plano for 2-story sa municipality kasi Bible study po natin doon, ating engineering department. And sabi ko doon sa Halili ay ipagpatuloy na lang nila yung pinubulan ng Panginoon doon. And praying na someday pag bumisita ako doon, makita ko na meron isang. And I know now they're starting the foundations for that. They're starting the foundations one by one. And through commitments. Po. So, sana po, pray natin patuloy na someday that the plan of God in that place ay patuloy. And now, I'm with my family residing here now with Queen's Row, dito po sa Moonwalk, papasok, kung alam niyo po. While praying for another place and or the redirection of God for us, my family, and the ministry. Actually, yan po, kami po parang apo. Kasi ang Queen's Row po originally is galing dito po talaga. Ano po? Kami po ay galing sa Queen's Row. So, I cannot forget this church. From my young people, I'm already coming here from mga tinatawag natin BBF. Siguro mga kaidaran ko nandito. Bible Baptist Fellowship. Ano po? So, kaya po madalas. And I remember when I came in this place, pag napunta po ako dito, the ACE school, because I'm graduate of ACE school. So, naaalala ko po yan, yung mga self-test, yung mga ganyan. Ano po. So, by the way, I'm here to preach the Word of God. So, to tell the message of God for us this morning. So, I'm Pastor Albert Mosquera, to preach the Word, to be the tool of God this morning. So, nabasa po natin kanina ang text natin sa Haggai chapter 2. So, actually, it is from verses 1 to 9. And I would like to share what God wants to tell us this morning. So, actually, sa ating buhay, mga kapatid, tayo po ginawa ng Panginoon na kakaiba. Naiba po tayo sa mga ibang ginawa niya, hindi lang naman tayo, sa halaman, sa hayop, pero tayo pong tao ay naiiba sa lahat. Alam po natin na we are made in the image of God. Why? Ang aso, pag nabanggayan, parang tapos na. Iyan natin ng konti kasi mahal natin aso. After that, wala na eh. Ay, yung mga tao po, iba tayo. Tama po ba? Why? Because meron po tayong tatlong bumubuo sa atin. We don't only have a soul, a body, we also have spirit, and we also have a soul. I do not underestimate the body. Pero sa totoo lang, sa tatlong yan po yung ating, sino ba doon sa tatlo ang napapahalaga natin? Madalas yung ating katawan. Kasi pagising mo sa umaga, yan yung haharap sa salamin, yan yung nilinisin mo, yan yung pakakainin mo, at yan yung nahahawakan mo. So obviously, yan po yung napapahalagahan. Opo? But it's also important na huwag natin pabayaan ang ating katawan. Kasi hindi tayo makapaglingkod ng tama at maayos. Tama po ba? Pag pinabayaan, I don't know, there are medical professions here. And it's right na alagaan natin yan for the sake of the ministry and serving the Lord. Amen po ba? But sad to say, in everyday life, hindi naman natin sinasabing lagi. But many times, or sometimes, we neglect the most important part ng tao. Tama po ba yun? Which is the soul.
Hindi ka papayag na hindi ka nakatikim man lang ng konti para ng kakainin or anuman para makapagtrabaho ka. Tama po ba? Kailangan malakas ka. Tama po ba? But so to say, many people or even Christians sumasabak sa isang araw ng hindi po napapalakas ang kanyang kaluluwa. Minsan nagdadasal, naglalakad na o nagdadrive na, nakalimutan na mag-pray. Lord, pasensya na, nagmamadali ako. Amen. Di ba? People today are very busy. When you go up in the building, you will see people walking, running to and fro. Tama po ba? Very busy. Lalo na ngayon, very high-tech na po tayo. Tama po? You can be busy at home. Di ba? So, alungkot po na we can say people are good pretenders. They smile at you when you cross them in the street. Salubong mo siya, tingin mo okay siya. Tama po ba? But the truth is, heartbroken, duguan, maraming problema. The fact is, galing lang po ako na nakaraan doon. Hindi lang pala ako makakontakt nung anong klase man tao tayo. Tama po ba? Inasabi ko po ito kasi may kinalaman po ito sa mensahe ngayong umaga. Na po? I came from Nasugbu nung nakaraan, but too late. Kasi diferensya po yung CP ko, may CP ka na, may communication, ano ko po ay hindi po matawagan at ma-text. At nalaman ko, nagtitext sa palasakit, sa akin yung barangay kapitan doon sa Nasugbu, sa lugar na tinitirahan ko po doon. He's my friend. He's a former ABC president of all the chairmans. Tama po ba, may ABC. And he has a big problem pala kasi pag may problem po sila, minsan nakikipag-usap sa akin, tinatawagan ako. But too late because siguro kalooban na rin ng Panginoon. I just heard that he killed himself. Titingnan mo siya, okay siya, malakas siya, smiling, very friendly, riding in his good car. But when may mga problem po ito, nagte-text po ito Pero nung nagkaroon ako na siguro, time niya na rin, but sad to say, yung kamatayan niya malungkot. In this office, in the barangay hall, he has a gun, he killed himself. Di pa nalilibing, natagpuan yung misis, nagbigti. Why? No? That's what yung sinasabi natin. Our emotions, yan po ang bumagsak nung ang tao ay nagkasala. And we cannot handle it from the time Adam and Eve na po ay nagkasala. So, this morning we are going to talk about how to handle our emotions. And a particular emotion that we're going to talk about is an emotion, marami kasing klase ng emotion. Laughing, you are happy. Tama po ba? Sometimes you are sad. Tama po ba? And alam niyo po, isang mabigat na emotion na mahirap ma-handle po, alam niyo kung ano? Rejection. Rejection. You feel rejected. Tama po ba? It's hard if you do not know how to handle it. So, mga kapatid, I will like an example, parang check-up na lang sa doktor. No? When you go to a doctor, normally, upo ka sa, tatabi ka na sa harap ng doktor, and wondering, you want to know many things about your health. Tama po ba? Kaya ka nandun. But pagdating mo doon, baliktad. Kasi ganun talaga They will ask you questions. Tama po ba? The doctor will ask you questions. Why? So kasi, kailangan malaman ang mga dahilan. Tama po ba? And we will go to that passage later on. So this morning, we will going to talk about handling disappointment or discouragement. One of the emotions that we should handle. If not, it will handle us. Amen po? Andiyan po ba tayo? No? So let's go back to the text, Haggai chapter 2. Nandiyan po ang ating example sa mga Israelites because they were once
disappointed and got discouraged. And how the Lord helped them through Prophet Haggai. So let us know what are the tactics Satan is using. Alam mo, kanina sa awit, sa special number, ang ganda, narinig ko po yung accuser. Nabasa natin doon sa ano, no? One of the identity of the enemy of God, no? Ang tawag sa kanya, di ba, accuser. Tama po ba? Enemy. So, ibig sabihin ng enemy, walang gagawin yan, kundi kontrahin yung gusto ng Diyos. Amen po ba? Ang gusto ng Diyos, masayang buhay. Amen? Ang gusto ng Diyos, matagumpay na buhay. Pero si Satanas, kokontrahin lahat yan. Na po? At gagawin niya lahat, lalo na sa Kristiyano, na ang gawain ng Diyos ay bumagsak. No? Sa mga Jews, sa Israelites, ang mga Hudyo po ay diniscourage niya na ano po, para i-rebuild ang temple. We too as Christians, we have a spiritual temple na dapat natin ipagpatuloy ang paglilingkod sa kingdom ng Panginoon. At gagawin niya lahat to delay, to stop. He will do everything. Tama po ba? And kung pwede niya yung ating faith at yung courage natin ay bagsak niya, para hindi natin magawa ang glory para sa Panginoon, He will make sure He will do it. He is very cunning. Matalino, magaling. No? At may disenyo na ano po, sirain at pabagsakin ng Kristiyano, maging ang gawain ng Panginoon. And He will do all the things to hurt the cause of God. Amen? So, as we continue, may I ask everybody to please, kailangan po nating ang banal na Espiritu ang patuloy na kumilos ngayong umaga. Ano po? Can I ask everybody please, for a moment, bow their head, close their eyes. As we pray, Panginoon, Holy Spirit, please talk to us. I'm just your speaker. Ikaw po ang makita, ikaw po ang marinig. Help us to understand ang gusto mong sabihin sa amin, the church. Sa lahat po sa amin, Panginoon, upang maintindihan namin, magamit namin ang mga salita mo na aming maririnig ngayong umaga. Kaya may dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Satan's only design is to hurt the cause of God. At marami po siyang armas, parang sundalo yan eh. Para gamitin, kumbaga sa sundalo o sa pulis, may mahaba, may maiksi, may bolo, tama po ba? Depende sa labanan. May pangmalakasan. Tama po? So, ganun din po si Satanas. He uses emotions. One of his tactics ay emotion. He used greed. He used yung galit, malice. Sabi nga natin, false accusation, or lust, or even temptation to revenge. Pero ang lahat po ng pinakamatalas na armas po ay yung tinatawag nating discouragement. Effective, the most effective na tool niya po. Kung pwede niya lang po ang anak ng Diyos, ay pabagsakin niya into despair sa kanyang effort, doon mananalo siya. Tama po ba? He will do it. Sabi nga po, minsan natanong, ano ba yung mga armas na ginagamit mo? Magkano ba yung mga armas na yan para malaman kung ano yung effective na armas mo? Sabi niya, ano yan? Ito, yung envy, yung hatred, yung jealousy, yung doubt, yung pride. Dati ginagamit ko, pero meron ng isa dyan na hindi ko pinagbibili. At priceless yan. Bakit naman? Kasi yan yung pinaka-epektibo kong armas. At sabi niya, itong armas na ito ay very effective. At itong armas na ito ay hindi nalalaman ng tao na ako pala ay pumapasok na sa kanya. Kasi alam nyo, yung ibang armas, yung galit, obvious, di ba? Nakikita mo naman, di ba? Satan can use anger. Tama po ba? Satan can use jealousy. Diba? Last. Medyo obvious yan eh. Pagka alam natin gumagalaw ang kalaban. Pero ito, isang armas na ito na hindi niya kayang pagbili at di niya pagbibili. Priceless. Ay very effective because maraming tao, Kristiyano, na kahit na ito ay gumagapang na sa kanyang buhay, ay hindi niya alam na galing ito kay Satanas. Alam niyo yung anay, di ba? Minsan yung puno. Titingnan mo, matibay. Kung sinandalan, sa ano lang pala, bagsak na. Why? Pala, puro anay na yun.
Tama po ba? If you look at it outside, okay siya. Eh, ganyan po ang discouragement. Amen? Unti-unti, unti-unti, unti-unti. Abo? Akala mo, okay lang. Tayo, ay wala lang. Unti-unti, nadidisappoint ka, naiipon, naiipon. And this tool, ay wala po itong pinipili. Kahit sino po ito. Even in the family of the pastor. Or the pastor himself. Are you there? Discouragement. Sabi niya, hindi ko pagbibili yan. Effective yan. So, yan po pamagat ng ating topic ngayong umaga. And in the Haggai chapter 2, the people in Israel ay, sabi nga po, in the ministry of Prophet Haggai, ay talagang disappointed or discouraged. From 586 BC, sila po ay na-invade ng Babylonians. Sabi nga po, they were captives, tinala sila. And yung mga Babylonians, winasak. Ganun po Sinisira nila talaga yung lugar, sinusunog. And even yung pinagawa po ni Solomon, napakagandang temple ay nasira. But after 50 years, dito sa Haggai chapter 2, ay pinabalik sila ng Panginoon. And they began again to build the temple. But after 16 years, yun na naman, na-discourage na naman sila. Then God raised the prophet Haggai to encourage them to do the work of God, which is to build the temple. And began to build again. But after a month, ayun na naman, na-discourage na naman. And they even wanted to quit. No? And they were discouraged doing it or continue to do it. And Haggai, or Prophet Haggai, encouraged them, write to them, to carry on yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? And yan po ating kailangan ngayong umaga. So yung mensahe ni Prophet Haggai sa Israelites na kailangan natin gamitin sa ating buhay. The question is this morning, do you ever get discouraged? Alam nyo, walang taong hindi na-discourage. But you must not remain in discouragement. Amen? Lahat ng tao nadi-discourage, nadi-disappoint. Yung lang mayroong kausapan, hindi natupad. Tama po ba? Disappointed ka na. Tama po ba? Yung lang mayroong kang gawin, pangarap, hindi nangyari. Disappointed ka na. Amen? But, sabi nga po, kailangan po natin maunawaan na ang discouragement, bagamat natural, hindi ka dapat manatiling discouraged. Because it will lalala yan. Mapupunta yan sa distress. Amen? Distress. Mahihirapan po tayo dyan. And sabi nga, the question again is, do you ever find yourself disappointed sa mga nagagawa mo sa Panginoon? Yes. There are times na para bang minsan yung disappointment o discouragement mo parang naiipon na lupa, nagiging buntok. Na nahirapan ka tuloy makatawid at maipagpatuloy ang takbayin mo sa Panginoon. And if you are not careful, pwede nitong apektuhan ang ating pananampalataya at focus sa buhay at sa paglilingkod. So, that's why this morning, we will take a few moments sa mga sinabi po ni Prophet Haggai sa Israelites. And this lesson will help us to handle the discouragement and disappointment. Let's take an example ng pagpapagamot natin. When you go to a doctor, normally, they will ask you questions. Why? To know first. No? Bawa, may lagnat ka. Or bakit ang tiyan mo? Gano'n na lang. Ano ba yung kinain mo kanina? Kagabi. Tama po ba? So, why? Tinatanong ng doktor yun, tama po ba ako? First of all, to know the causes. Amen po? Para malaman kung bakit sumakit yung tiyan mo. So this morning, we're going to know the causes of discouragement. Amen? There are only few things. There are many reasons bakit ang tao nadi-disappoint o nadi-discourage. At madalas po, karamihan dyan ay nanggagaling saan? Bakit tayo nadi-discourage? Bakit nga ba?
Many times, the reasons are from the bad memories. You know, memory is gift from God. Amen? Imaginations, memories, this mind is very, ang ganda po ng pagkakagawa ng Diyos, gift from ang Panginoon. Tama po ba? But sometimes, it cannot only be a blessing. It can be also a curse, become a curse. No? If we are guilty, yung mga Hudyo po, naging guilty po sila ng, bakit naging bad memory? They always remember the negatives. Amen? Binalibabaliwala nila yung mga positive. Amen? Ang tinignan nila, wasak na yung Israel, wala nang pag-asa, sira na yung templo. They forget all the positive. That's why their memory became a heavy burden para sila itamarin at ipagpatuloy ang plano ng Diyos sa Israel. Amen? Yung remembering the bad or the negatives ang naka-apekto. So, what is the first cause of our discouragement? And even Israelites were discouraged. Let's go to the book of Haggai, chapter 2, verse 3. If you will look in verse 3, may tanong po dyan. Sabi dyan, who is left among you that saw this house in her first glory? Sino sa inyo ang noong nandito na at hanggang ngayon ay nandito pa na nakita ang kagandahan ng templo? Ano ibig kong sabihin? Tayo po ay nadi-discourage. First of all, because of the wrong things we remember. Bakit sila tinanong? Inaalala kasi nila na po, yung bagay na wala na. Amen? The wrong things they remember. Na ang kagandahan ng templo, actually talaga namang napakaganda. It's called gold-covered. And it took about $20 million. So, times 1,500 mahigit. Laki, mahal po. Ang ganda. Amen? Talagang hindi basta-basta. And these people look back. They always remember the past. You know, remembering the past, lalo na yung magaganda. Tama po ba? It's not always bad. Amen? It's good. But, they chose to live in the past. Living in the past is bad. Andiyan pa po ba tayo? Yung maalala mo yung nakaraan, lalo na yung magandang bagay, okay yan. Amen? Pero yung mabuhay ka sa nakaraan hanggang ngayon, is not good. Amen? It's not good. They chose to live in the past. Ang lahat na kinoconsider nila, ay, kasi dati ganito. And they had no interest tuloy sa mga bagay ngayon. Nakukuha niyo po? We are like that sometimes. We bring back the memories. No? Sabi nga, memory is a good thing if you remember the right things. But the Jews, yung kanilang memory naging cursed because they only remember the past. And they chose to live there. Madalas, napaparalyze tuloy tayo ngayon. Amen? Dahil patuloy nating binabalik yung mga bagay na hindi na natin pwedeng ibalik. We are doing the wrong things. There's a saying, we have 7 days a week. May 2 araw doon na hindi natin dapat i-consider na masyado. Bakit? Una yung nakaraan. Why? Kahit anong gawin mo sa nakaraan, wala ka na magagawa doon. Amen po ba? Tapos na yun. Wala nang rewind. Amen? Kung sa pelikula, sa meron. Pero nakaraan, wala na po. And again, another day is tomorrow. Because we cannot do, wala tayong magagawa sa bukas. Diyos ang may hawak niya. Amen? Those 2 days. So mga kapatid, again, parang paglilinis ng bahay. Normally, pag naglilinis ka ng bahay, walisin mo yung alikabok, mga basura, idaspanin mo, tapon mo sa trash can or sa sako. Anong gagawin? Itatago mo ba yung basura, yung sako na may basura? O yung tatapon mo ba? O yung gamit ang itatapon? Yung TV mo, yung flat ng TV malaki, o yung basura ba itatapon? Minsan, naiisip natin, siyempre yung basura na itatapon mo. But alam nyo ba ang katotohanan? Maraming tao ang iniipon yung basura.
Hello? Minsan, no, parang tayo. Exaggerated naman yun. TV itatapon, yung basura itatago. Pero yan po ang totoo. Amen? Maraming tao ang iniingatan yung basura. The past. Hanggang ngayon ay nahihirapan tayo. Kaya tayo nadi-discourage. Amen? Kaya tayo nadi-discourage. Pilit mong binabalik yung nakaraan na wala ka namang magagawa at naka-apekto sa iyo ngayon. Amen? Naka-apekto talaga sa atin ngayon. Tok, sakit ko. Kinain mo kanina. Bakit ka discouraged? Because you remember the wrong things from the past. Point number 1. Point number 2, verse 4 to 5. Sabi po dyan, "Let now be strong, O Zerubbabel, said the Lord, and be strong, O Joshua, son of Josedek, the high priest, and be strong." Remember that? Ano nyo po, laging be strong. "All you people of the land, said the Lord, and work, for I am with you, said the Lord of hosts. According to the word that I covenant with you, there's a promise when you came out of Egypt. So my spirit remaineth among you, fear ye not." You know this message, when I'm discouraged, I always preach to myself first. Because of my situation for past months or a year ago, almost a year. This is a blessing to me. Ang sabi kasi dito, kaya tayo na-discourage, una, the wrong things we remember. Amen? Patuloy natin inaalala yung mga mali. Amen? Yung hindi makakatulong sa ating nakaraan na hindi na tayo pwedeng balikan pa. Pangalawa, ang mga bagay na nakakalimutan natin. Or the things we always forget. Yun po ang nagpapadiscourage sa atin. Inaalala natin yung mga mali. Pero yung mga bagay na dapat na ating maalala, yun ang ating kinakalimutan. Amen? Mga kapatid, sabi po sa verse na yan, God remind us, sabi niya dyan, that He was with them in the past. Sabi ng Diyos sa verse na yan, hindi nyo ba naalala sa Red Sea kung paano ko kayo tinulungan? Nakalimutan nyo na ba? Kung paano ako tumulong sa inyo sa mga panahon na kayo'y wala nang pupuntahan at wala nang magawa? Hindi nyo ba yun naaalala? People got discouraged because we forget the good things that God did to us. Alala ko po yan. I get a piece of paper. I put a border in the middle. Sabi natin, like the Israelites, we just remember the negatives. All the problems, we put it there. Lagay mo lahat. Pero huwag mong kalimutan yung positive. Ilagay mo sa kanan yung mga ginawa ng Diyos. At kumpara mo raw kung anong mas marami. We got discouraged because akala natin pinapabayaan tayo ng Diyos. At hindi natin nakita may ginawa na pala, may ginawa ang Diyos at patuloy na gumagawa sa ating buhay. The Israelites, yung story ng mga last generation nila, nanatiling story lang. Kwentura lang na nangyari doon sa pagtawid sa Red Sea. At hindi naging makatotohanan sa kanila. Kalimutan natin yung magising tayo sa umaga. Amen? Di ba blessing po yan? Dalawang kilala ko, hindi na nagising. Bata pa. 25 years old, hindi na nagising. Pero magising ka ng umaga, linggo, thank you Lord. Amen? Lunes, thank you Lord. Good health, o may konting karamdaman, still, thank you Lord. Amen? Nakakayanan, ang sitwasyon sa buhay, thank you Lord. Maraming bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ikumpara mo yan dun sa mga problema. Mas marami daw po yan. Kaya nga sabi ng awit, do not just count your problem. Count also your blessing. Bakit? Kaya tayo nadi-discourage, iniisip lang natin yung kakulangan sa buhay natin. Hindi natin naalala lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay until now. Amen? Pag nakita po natin yan, siguro,
it will give us encouragement. At hindi siguro. Sabi ng Panginoon, iniisip niyo yung templo. Wala na yung templo. Pero nandito pa rin ako. Amen? Wala na si Abraham. Wala na si Moses. Wala na si David. Wala na si Solomon. But my spirit remaineth in you. Ano may mga bagay na, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, He's telling to us and to them and to us to forget the past. Forget yung wala na. Amen? I'm not saying na yung mga loved ones natin, mahal natin yan. But what we can do, wala na tayong magagawa. Amen po ba? Can you raise the dead? And sabi nga po, forget about the things you don't have any longer. Those things are gone. Hindi natin alam ang plano ng Panginoon. In my life, many things. Sabi dito, but remember the fact, God is here. Amen? Sorry po Alam ni Pastor, yung anak ko may sakit. Kahit po ganun yun. Hindi po ako discouraged I'm just telling you something na po. Siya po yung ginagamit ng Diyos sa buhay ko ngayon. During the time I was down, I was discouraged, He told me, Pa, namamayat ka. Nakain naman ng po, tama. Pero ganun pala talaga pag medyo, di ba, apektado ka. Pag nagpatuloy ka ng ganyan, pati kami mawala. Parang granadang sumabog sa utak ko. Di ba? Ikaw na nga lang sinasandalan namin. God is still here. He has never left. Don't worry kung sino yung wala na. Focus kung sino nandyan. Don't be intimidated ng anumang circumstances. Because in Hebrews 13:5, He said, kailanman di niya tayo iniwan. Even in dark times of our life, akala mo nag-iisa ka na lang. Amen? No. Isa sa karakter ng Panginoon na napakaganda, He is faithful. Hindi mo lang siya nakikita. Amen? He's there. Kaya tayo na-discourage. We forget. We forgot. Yung mga ginagawa niya sa atin. Number 2. Number 3. In verse 3, let's go back to verse 3. Who is left among you that saw this house on her first glory? And how do you see it now? Bakit tinanong ng Diyos ito sa mga Israelita? God asked these people this question. Because, sabi dito, is it not in your eyes in comparison of it as nothing? Kumpara kayo ng kumpara sa wala. Third point, Dok, doktor, bakit masakit ang tiyan ko? Sabi ng doktor, bakit masakit ang tiyan mo? Ano ba yung kinain mo? Bakit ka discouraged? Because of the things we compare. Amen? We are comparing
things or aid other people. Ang mga tao ay malungkot nung nakita nila ang templo ay wasak na at ang ginagawang bago ay hindi kasing ganda ng dati. They always remember the old time and compare it to the new one. Para bang tinatamad na silang gawin dahil mas maliit at hindi ganun kaganda at kagarbo at kaganda yung ginagawa nila ngayong templo. At parang ayaw na nilang tapusin. You know, if you are not careful also, mahuhulog tayo sa comparison game. Kaya po tayo nadi-discourage. Look at it. Tayo mga asawang lalaki, we compare our wives to others. Amen ba? Ikaw na asawang babae, kaya na-discourage kasi kinumpara mo yung asawang mo lalaki doon sa iba. Nakuha po natin? Kaya ka nalulungkot sa kalagayan mo sa pamilya. You compare your life to other. And alam natin mga magulang, wala tayong hiling kundi yung kagandahan, kabutihan, ma-encourage ang ating mga anak. But if you're not careful, minsan sa pagkainan, sasabihin mo sa anak, ba't di mo gayahin si kuya mo at si ate mo? Bubulong yun, di mo alam. Siya na. Kuha siguro ng mga kabataan yan. Siya na. Ikaw na. Di mo ba? Amen ba? Do not compare your children to others. They're unique. Merong iba magaling sa ibang bagay, merong magaling sa ito. Kanya-kanya pong talento yan. Amen po? Nakuha po natin? Kaya ka na-discourage yung buhay mo, kinumpara mo sa ibang buhay. Alam nyo, kahit si Pedro at si Juan, tinanong ng Panginoon yan. Ilang beses yan tinanong si Juan. Si Pedro pa. Mahal mo ba talaga ako? Pangatlo, sabi ko, lagi ako tinatanong ng Panginoon. Lord, ba't ako tinatanong? Ba't di mo tanong si Juan, nakasandig lagi sa dibdib mo? Sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatanong ng ito? You know, sometimes, we demanded things from God. Nasa sa Diyos siya kung anong klaseng gusto niya ng buhay sa atin lahat. Amen? Wala mo tayo din. But tandaan lang po natin lagi, lahat tayo may magandang plano siya sa atin. Amen? So the fact na tayo po yung nati-discourage, we compare. Christians, don't compare your life to another. Don't compare your pastor to another pastor. We are unique. Magkakaiba po kami ng gift. Amen? Oh. Don't compare your church to another church. Iba-iba po ang identity. Amen? Ano pa po ba tayo? Comparison game. Ito ang nangyari sa mga Israelita to compare the new temple to the sa magandang templo na pinagawa ni Solomon noon. No, we compare the things na hindi dapat. Remember the past as being done better kaysa ngayon. Di po ba? Kaya tuloy, nawawalan ka ng gana. Tinatamad ka na. Bakit pa nga? Oh. Alam nyo, kahit po yung ibang bagay, pag hindi po natin naingatan, matulungkot po talaga tayo. This just reminds us that God is not obligated to treat us like He treats others. He is not required to bless us or use or anything else. He is not obligated to do for us today what He did in the past. He has the right to do what He pleases to do. Amen po ba doon? That's why we should not compare. And if we do, madi-disappoint lang po tayo. Or madi-discourage lang po tayo. Kung yun ang plano ng Diyos Amen po ba? Do not compare things or people or another thing. So those are the three things. May insan, kung hindi tayo magiging sabi nga, when we live in the past, anong nangyayari? You downgrade the present. Madi-discourage ka. Tuloy, mamimiss natin yung promises at mga gandang plano ng Diyos ngayon at bukas. Because of living the past. Hindi mo nakita. Noon, ang tanong pag may problema, why Lord? Ang tamang tanong is, ano Lord?
Anong plano mo, Lord? Amen po ba? Anong plano mo, Lord? Kasi hindi mangyayari sa atin yan na walang dahilan. And you continue to live in the past, you downgrade the present, even tomorrow. We will be trapped. And we will forget na mayroong magandang plano ng Diyos sa atin sa future. No? Kapatid, hindi natin makikita na mayroon pala siyang magandang plano sa iyo bilang Kristiyano, bilang pamilya, bilang church, o sa ministry. Sa plano niyang maganda, maaring hindi ngayon, at maaring yan ay sa bukas na darating. At hindi sa nakaraan. Amen? Oh, kita niyo po, makikita natin mamaya sa Israel kung anong nangyari. Oh? So those are the things. And if you are not careful also, alam niyo, lumapit ka sa isang taong masaya, medyo patawa ka, pero mas malakas makahawa yung nagkwento ng negative eh. Tama mo ba? Kaya, kwento yan na, mamaya ganun ka na, ay, oo nga. Tama po ba? Well, you can be a source of discouragement to others. Kung ayaw mo sumunod, tapahimik ka na lang. Huwag ka na manghawa. Are you there? Because discouragement, ang lakas po makahawa niyan. Doon sa commitment, pagka nagpapakomit ako sa church, ayaw magbigay. Tumahimik ka na lang. Amen? Kaysa na mahahawa mo pa yung gusto. Nandiyan pa po ba tayo? Amen? Kung ayaw mo sumala sa ministry, just close your mouth. Kanday, maintindihan mo rin. But do not be the source of discouragement to others. Amen po? Lakas po makahawa niyan. Tingnan niyo yung mga Israelita. Yung mga nakakita ng dating templo, tinatabad na ng gawin. Tuloy yung mga gusto at ginaganahan, ayaw na rin gumawa. Tama po ba? Why? Kasi nakita nila yung ganda ng templo dati. Walang alam yung mga baguhan. Na ibig sabihin yung mga new generation. Tama po ba? Mga kapatid, we are discouraging others in their walk with God. We can kill their enthusiasm for the work of the Lord of being negative towards sa mga bagay na nakaraan na. 50 years ago. Amen? Compare. Delikado po yan. So those are three things that causes us discouragement. Una, mga maling bagay na ating po inaalala. Ano yun? Bad memories, negative, past. Pangalawa, ano po? Ang mga bagay na kinakalimutan natin tuloy. The goodness of God. The positive things. Amen? And pangatlo, we compare things or people. Amen po? We compare. Do not compare para hindi po tayo ma-discourage. And anong resulta niyan pag na-discourage tayo? Sabi ko nga kanina, madi-distress tayo. I talk to many people, different kind of status in life. Alam mo, kahit na doon po meron tayo kasing ministry, not to brag. I talk to politicians, I talk to them. Sometimes, titingnan mo sila, ang lalakas nila. But deep inside, they're crying. So, nakita na vice mayor, umiiyak. May problema kasi malungkot. Amen po? O, Pastor, kilala mo pala yung mga iba, di ka, no. I'm not asking anything for them. They're unbelievers. Amen? Pangalawa, people of position, defense supervisor pa yan, mga dalawa sila. Pag may problema, kahit ganito tayo, ganito talaga tayo eh. Naniniwala pa sila. Di ba ba? So, pag may problema po ito, ang laki na ginagastos sa ospital. Pero sabi sa kayo ng doktor, wala kang sakit. Why you keep coming? And they will call me, she will call me. Sabi ko, ma'am, kahit ilang beses niyo ako ipatawag, or, I'm just an instrument. But the problem is yourself.
Kahit anong sabihin po namin sa inyo, kung pakikinggan nyo lang po, aliwala po lahat yan. You have to help yourself. Amen po? Pag ito, nag-inan sa akin ang problema niya, ang problema niya, stress eh. Wala naman siya physically. Stress. Nanginginig po yan. No, ma'am, this is the Word of God. Don't just memorize it. Apply it. Amen? Then pray. Kapatid, until now, kaya lang, hindi ko talaga inabot yung ano yan. Siguro, kalooban na rin ng Panginoon sa buhay nila. Na po? Kapatid, it will result to distress. Pero ba isa doon, ayaw na lumabas ng bahay. Pero mo, pag may nahulog na bunga ng prutas doon o puno doon sa bubong niya, nangangatog na yun. Ultimo, bunga ng alatiris. Gano'n ba kalakas ang lagabog nun? Natatakot na. Ayaw niyo makarinig ng negatives, ng bad news. Sa sobrang distress, hindi lumalabas ng kwarto. It affects us. It paralyzes our life. It divides our minds. Hindi ka makafocus. Tama po ba? Those are the results. And now, we will go to yung talagang mahalaga. We just pointed the causes, the results, and now we will go to bakit ka pumunta sa doktor? Para malaman mo yung cure, yung gamot. Anong dapat gawin? Amen? And we will go now to the things we should do para natin, how to get over it. So there are 4 things. We must know how to handle discouragement. First of all, in verse 3 and 4, let's go back to the text. Doon lang tayo iikot. Sabi diyan sa 4, yet now be strong. Mga kapatid, the Jews' first point na dapat natin gawin or the cure is we must let it go and move on. Amen? Sabi ng passage, anong gagawin ko, Doc? Anong gagawin ko para ako hindi ma-discourage? I must let go those things and move on. Mga kapatid, ang mga Hudyo noon, hindi sila makamove on sa ganda ng templong naaalala nila. Hindi nila ma-let go yung gara ng templo noon. That they have to accept the fact na wala na yon. Amen? If they are going to accomplish anything in the present para makagalaw na sila sa kasalukuyan. At ibig sabihin mga kapatid, sa spiritual sense, ito yung dapat po natin marinig. Parang meron tayong mga bagay na kailangan nating i-let go na minsan, ang tagal ng panahon. Until now, pinapahirapan tayo. Alam niyo, if you're a Christian, you still have strongholds. Maring isa yan yung unforgiving spirit. Baka hanggang ngayon, for 30 years, meron ka pang sama ng loob. Baka wala na yung tao, meron ka pang galit. It hinders us in the ministry, in serving the Lord, and even in your family, in your own life. Totoo yan. Meron po ako, kaya mahirap minsan yung favoritism. Nangyari na yan sa Bible. Kay Rebecca, kay Jacob, kay Esau, sa magkakapatid. Amen? Kanya-kanya silang paborito eh. May kapatid po ako na kapag nakita ng tatay ko, masaya lagi tatay ko eh. Tuwan-tuwa. Pero pag dumaan ako, lang ginawa ko, di pagalitan ako. Nung bata po ako. Ano ba kasalanan ko sa tatay ko? At ganito. Hanggang sa naging Kristiyano, ganun pa rin. Pero nung papastor na po ako, naintindihan ko na. Amen? Kailangan ko magpatawad. Kailangan ko sabihin. Kapatid, for how many years kayo magkapatid? Sama loob ko sa kanya. Pero nung naintindihan ko na, I let it go. I forgive. Amen? Close na kami. Baka hanggang ngayon, meron ka pang taong hindi napapatawad. You have to let it go. Alam nyo, Pastor, may nagtanong sa akin, paano kung ayaw naman magsisi, ganun pa rin siya? Papatawarin ko po ba? You have to. Alam nyo, pagpapatawad is freedom.
Hindi naman yan para sa taong papatawarin mo, para sa yan. Bakit? Sino ba yung nasasaktan? Yan yung boomerang. Ano yung boomerang? Pag nagpalipad ka ng boomerang, di ba? Anong tendency niyan? Babalik sa'yo, di ba? Pag ikaw may sama na loob at galit sa isang tao, ikaw nang ikaw, makita mo lang yung mukha niyan, maalala mo lang yung ginawa niyan. Ko, talaga naman. Ito na naman yung mukha nito. Di ba ikaw nasasaktan? Parang asido, itapon mo po yan sa styrofoam. Ano yan? Tunaw. Yung puso mo, pusan mo raw ng asido, ganun daw yung hindi pagpapatawad eh. Ano mangyari sa puso mo? Wasak-wasak yan. Patuloy mong pahihirapan ng ilang taon, matagal ng panahon ng sarili mo na pwede mo namang alisin ang muna ngayon din. Bakit kailangan mo pahirapan ng sarili mo? Kaya tuloy hindi ka makamove on. Amen? Paano mo patay na? Pwede pa ba yun, Pastor? Yes. Imagine yourself, get a chair, another chair sa harapan mo. Kahit wala na siya, kung meron ka pang sama ng loob sa kanya, sabihin mo, imagine mo na dyan siya. Sabihin mo, ibuhos mo lahat. Patawanin mo siya. Just to set yourself free from bitterness. Nakuha mo natin? Meron kasi gano'n. Wala na, meron pa rin galit eh. Tama po ba? Let go. Mga kapatid, forgiving others, or maybe meron kang pangarap, meron kang gustong gawin na hanggang ngayon, hindi mo pa rin makayang tanggapin na gano'n ang nangyari. Amen? Ganitong buhay ang gusto mo, hindi ganito ang ginawa ng mga ano. Kasi yun ang mas maganda para sa atin. Amen po ba? Alam niyo po ba tayo? We are studying the cure to help us. Makalampas po doon sa discouragement. Amen? Kailangan po natin gawin yun. And sabi po dito, let go of the dream that is pulling you in the wrong direction. Na dapat doon ka na nakapokus, hindi ka tuloy makapokus-pokus. Amen? Nahati yung ano mo. Yung dapat mong gawin. O anumang bagay na nagbabalik sa'yo, you have to let it go. Kailanman, hindi pareho ang performance na gumagawa na isang kamay sa dalawang kamay. Ang performance mo maaari ngayon ay 50% lang dahil yung 50% ay nandun pa rin sa nakaraan na ayaw mong bitawan. Why don't you let it go and move on? And do it with your two hands. At magandang performance mo ngayon. Isang lalaki, discouraged siya, naglalakad siya. Ako, pag may problema, lakad po ko ng lakad. Minsan, napagod siya, natigil siya. At pagtingala niya po, dun sa kanyang harapan, funeral, po pala. No? Nakalagay doon, why don't you bury, at ang problema nga, na sa halaga ng iyong pagpapalibing na pwede naman dito 50% discount. Kaya namin maglibing ng 50% lang yung babayaran. In spiritual sense, it is a spiritual medicine sa kanya na nagbigay ng alaala. Na ano po sinasabi sa kanya nung kasabihan na yun? Huh? Maybe the people are walking half dead in their life. Minsan, naaawa tayo dun sa mga may sakit na talagang, di ba? Ako po may ministry din doon, Pastor, yung mga paralyzed na wala na, di ba? Nagiging miserable sila. Sabi ko dun sa mga mini-ministry ko, mga drug surrenderies, alam nyo, hindi naman sa pag-ano. Minsan, naaawa tayo dun sa mga may sakit na yun. Minsan, matibay pa yan sa atin. Marami sa atin walang kapansanan, pero namumuhay tayo, kalahati lang ang performance natin. You get the point? Okay nga, basically. But your performance is only 50% because of your discouragement. Miserable. That's the point. Half dead. We paralyze half of ourselves. Or more than that sometimes. Why? Because we cannot let things go and move on. That's the first point. Wala ka na magawa doon. Let God do His things. Amen? Pangalawa po, look to God. Verse 4. Sabi dyan ulit, yet now, be strong, O Zerubbabel. Be strong, O Joshua, son of Josedek, the high priest. And be strong, all you people of the land, say the Lord, and work, for I am with you, saith the Lord of hosts.
God said, if you are discouraged, don't look at your problems. It will become bigger. Tama mo naman, di ba? Para yung magnifying glass. Tama mo ba? The more you look at it, the more it becomes bigger. If your focus is on the problem. The cure is to look to God. I always remind myself of that. Amen? Why? If you look down, if you look at the problem, you will see the enemy. You will see negatives. You will see problems. But if you look to up or look to God, you will see the power of God. The power of God who helped David to kill Goliath. Amen? The power of God na sinasabi dito lagi, He is the Lord of hosts. Ang pinaka mataas sa lahat ng may posisyon sa mundong ito. Walang makapipigil sa gusto niya at sa kakayanan niya. Even in our discouragement to help us. Amen? Look to God. Isang may taong problema na sabi nung edad, kaibigan, mukhang may problema ka. Pakasya ka muna sa bahay, kwentuhan tayo. Hindi kita, merienda muna tayo sa bahay. Inadyan niyan doon po sa table na paupuin. At doon sa table, meron pong parang ganyan. At ang nakadrawing po ay, sabi sa kanya, anong napapansin mo sa drawing na yan? Mga leon. Si Daniel. Napapaligiran ng mga leon. Okay, ano pa? Yung mga leon, parang gutom, parang ayaw sumugod eh. Okay? Ano pa? Wala na, yun lang. Hindi mo ba napansin kung saan nakatingin si Daniel? Habang napapaligiran sa ng leon, Daniel ay nakatulala. Ang laki ng problema ni Daniel. Ano pong problema niya nun? Mamatay na siya. Amen? Hindi po biro ang leon. Lalaki ng leon. Isa lang dyan ang matake sa'yo, patay ka. Pero kailanman hindi tumingin si Daniel sa leon. Sa Diyos daw tayo tumingin. Walang anino na mas malaki pa ang tao sa Kanya. Lahat ng anino natin malaki pa sa atin. Kahit anong laking tao natin. Amen po ba? Ganun daw ang Diyos natin. So avoid discouragement. Don't focus on the problem. Focus on God. Look to God. Amen? Because you will not see the problem. All you can see is the power of God to solve the problem. And thirdly, third cure. Look, kaya ko. Ito ang gawin mo. Discourage ako. Let us look ahead. Lahat ng tumatalon po sa mga matataas na lugar, hindi po natingin sa baba. Mostly. Tama po ba? Kasi pag tumingin sa baba, baka hindi na tumalon. Sa taas po niya. Amen? They just look ahead. Ang marching orders lagi ng Panginoon sa atin, no backward. Always forward. Amen? Always forward. Parang aeroplano, di ba? Pag nag-take off na yan, kailangan magpatuloy yan ng lipad. Amen? Kapatid, God sends His people in one direction, always forward. And the Jews in Haggai's day, ang masama po nangyari sa kanila, they romanticize the past. They completely forgotten the future. Ano ba yung future that they have to look ahead? In verse 6 to 7, God will shake all nations. Lahat yan, yuyugugin ng Diyos pagdating ng araw, ng last days. And only the truth and our soul will remain. Amen? Ang laki ng pangako ng Diyos sa kanila. Ano pa? Sa verse 7, the desire of all nations will come. This is a reminder na kahit po discouraged, nawawalan na sila ng lakas sa the people of God that Jesus is coming again. May pangako ang Panginoon. No? That the desire of all nations will come. Ano yun? Makita ang Messiah.
At ang isa pang magandang pangako, the later glory will be greater than the former. Hindi nila alam. In the future, kahit hindi kasing ganda ng templo ni Solomon na pinagawa yon, ang ginagawa nila ngayon, na ang Panginoong Yesus ay doon. Magbabasa ng book of Isaiah someday in the New Testament time. Wow, privilege yun. Amen po ba? Hindi na ganoon yung templo nila katulad ng dati. But the presence of God is still there. Alam mo mga kapatid, what's the message for us this morning? Keep on serving. My friends, brothers and sisters, keep your hands on the plow. Amen? Because you do not know someday, your effort today will be used by God to encourage others. Minsan, tinatamad ka na, parang normal na lang yung pagsisimba, religiously, yung pagmiministry, pagbibigay, paglilingkod. Parang naging religious na lang. Maliit o malaking bagay, sa pastor mo man yan. O ba, sa social appreciation man, hindi lang pa ganyan, ha? Sabi ng Bible, isang basong tubig na ibigay mo para sa gawain ng Diyos, o sa likod ng Diyos, o sa sino man, sa kapatid ko, sa anak ka, ay ginawa mo na sa akin. Amen? Lahat ng ginagawa natin noon hanggang ngayon at gagawin pa natin is not in vain. Iba po ang Diyos. Malakas po ang pakiramdam ng Panginoon. Tayo makakalimot sa pangako, pero ang Diyos hindi. Alam niya yung ginawa natin noon hanggang ngayon at ginagawa natin ngayon. Isang bata ang nakarinig ng message ng pastor, announcement. Oh, we have to build a new Sunday school room, 2 Sunday school room, para kasi na-skip na tayo. Narinig pala ng bata yun, ma-attend. Kasi itong bata nagkasakit. At lumala yung sakit niya hanggang siya ay kailangan ng magpahinga. Pero doon sa kanyang kamatayan, bago siya namatay, tinawag niya ang mami niya. Sabi niya, Mami, mayroon po kukunin dito sa ilalim ng unan ko. Kumbaga sa atin, 57 centavos lang. Sabi niya, Mami, inipon ko yan. Pakibigay kay pastor. Bakit? Kasi narinig ko yung announcement niya. Magpapagawa ng Sunday school room. Ito po yung share ko. Tuwa yung nanay na nalulungkot kasi mawawala na yung anak niya. And when her daughter is gone, sabi niya, Pastor, ito po yung bili ng anak ko bago siya mawala. Share niya po sa Sunday school. And the pastor used it as an example in the preaching like this. Or announcement. You know, that 57 cents of that a little child was used by God to build not only 5 Sunday school rooms, but a hospital for the church. You get the point? Sometimes, parang bang ayaw natin magpatuloy kasi parang wala naman eh. Parang ganun at ganun din eh. No? Just look ahead. Don't be discouraged. Amen? Isang missionary na nagpunta sa natives ng mga Indian. For how many years siya naglilingkod? Parang ako nun sa nasugpon, tagal. Parang hindi dumadami ang tao pa sa Lord ah. But this missionary, sabi niya, after how many years? 150 souls got saved. Amen? Encourage siya. But dumating yung panahon na hanggang 29 years old lang po siya dahil sa kanyang karamdaman. At nawala na po siya at may dumating na bagong missionary doon. And ang missionary na ito, talagang iba naman ang dating. Ang daming nasisave, ang dami na. Dumating yung panahon na tinanong siya, Pastor Kerry, bakit ganyan po kayo kasigasig sa paglilingkod? Ano yung sabi niya? Dahil nabasa ko yung journal na isinulat tungkol sa dating missionary dito. Kung paano siya nagpatuloy kahit mahirap ang kanyang kalagayan. Yun ang nag-inspire sa akin para ako yung magpatuloy at maglingkod ng ganito. Adult ladies, adult men, do not underestimate your faithfulness to God. Young people, young professional, di mga batang nakatingin na yan. Someday, you do not know what is God's plan for them. Pag wala na tayo dito. Your faithfulness count to God. Tayo mo, pasimba-simba, hindi nila alam yan. Nakatitig sila sa lolo ko, ang tatay ko. Ganun ka-faithful.
Kahit may problema yan. Are you there? Just look ahead. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Sa ngayon, pangit, malabo, madilim. Lord, wala ka bang ginagawa? No! Behind the scene, gumagalaw siya. Bakit ang tagal, Lord? His timing is very important. Kaya ko ba, Lord? Yes! His amazing grace will help us. Amen? Sometimes, minsan yung problema natin hindi nababago. Ganun pa rin yung health natin. Pero ang nababago po ay tayo. Amen? God is teaching us. Why, Lord? To be an impact to other. Amen? Para magkaroon tayo ng impact sa iba. Kahit ganun po ang ating pinagdadaanan. You cannot be a good encourager if you do not experience things like those things that you encourage. Amen po ba? Sometimes God let it happen to you to be a comfort to other people. Kaya sa iyo nangyayari, bukod sa tayo espesyal. Tandaan po natin, minsan, sabi nga, tayo espesyal eh. Hindi lang minsan, talagang espesyal tayo simula naging anak tayo ng Diyos. And because you are special, especially if you are called in the ministry, you have a special problem to face also, to pass through. Amen? Because you're special to God. Kahit nga si Pablo, mga kapatid, ang lakas sa Panginoon mag-pray nun. Pray niya lang, gumagaling, pero siya hindi pinagaling agad. Hindi siya pinagaling. Tama po ba? Kasi gusto ng Diyos makita yung power niya sa atin, hindi tayo. Kasi si Pablo, magaling na tao ito. Amen? Kilala ng Diyos si Pablo. At ang gusto ng Diyos, siya ang maitaas. In our lives, minsan ganun pa rin ang buhay natin. Hindi niya binabago. Bakit? Ang gusto niyang maitaas, siya sa buhay mo at hindi ka at ako. Amen? Gusto niyang makita yung power in our weakness. Sabi ni Pablo, sa aking kahinaan, nagiging malakas ko. Dahil sa Panginoon. His glory, ang mahalaga sa buhay na ito, mga kapatid, hindi naman tayo eh. Simula na naging Kristiyano tayo, tandaan niyo po ito. The story is not about us anymore. It's about Him na mag-glorify sa ating buhay. Di ba? Amen po ba? Yun po ang mahalaga sa buhay na ito. So, we must look ahead. You do not know what's God's plan. Sabi daw, ang tanong, hindi na, bakit Lord eh? Pag may mga challenges eh. Kundi, ano Lord ang plano mo? Ano po ang gusto mong sabihin sa akin? Minsan gusto mo, Lord, ayusin mo to, baguhin mo to. Ito ang gusto mo, ayaw ng Panginoon. Someday you will say, buti na lang Lord, hindi mo ginawa yun. Kasi may mas maganda siyang plan. Amen? May mas maganda siyang gustong gawin para sa atin. At yan yung the best plan para sa atin. Always the best, mga kapatid. And last thing that we must know, the cure, para po makapagpatuloy tayo ahead. In verse 4 again, be strong, sabi diyan. Just continue to work. Hindi ka makaka-look ahead, makapagpatuloy sa future, kung uupo ka lang at wala kang gagawin. Amen? You must continue what you are doing. Get to work! Maraming tao, pag may problema, uupo na siya sa tabi, buhay na to, wala nang nangyayari, hindi problema. Complain dito, complain doon. Kaya po tayo mga tao. Lalo ka lang maaawa sa sarili mo. Ang tao may problema, ang laging tendency niyan, self-pity. Lalo na kung wala kang gagawin. Bakit? Nakapokus ka sa sarili mo. Once in Nasugbu, bago mag-preach yung Sunday, tumawag sa akin yung isang member dun sa kabilang church. Pastor is gone here. Mag-umpisa ang service, namatay si Pastor doon. Sabi ko, sige po, tapusin ko lang yung preaching ko dito, I will go there. Magsi-service na po yun, nag-iiyakan sila. Namatay yung pastor bago mag-preach. I preached there, I saw the pastor's wife. Siyempre, masakit, malungkot. But still, habang nagpapalitan kami ng preaching doon, wala pang pastor. I always saw the pastor's wife, Ma'am,
You have to help yourself. You're so sad. Anong dapat gawin? Sabi dito, go to work. Be strong. Mga kapatid, sometimes you have to go outside and do something. Oh, get up and get to work. Don't let anyone or anything sidetrack you, derail you, or stop you. Dapat pong patuloy. Go to the adult, with the adult ladies. Visit. Kasi bakit po? Nakikita mo, sa paglabas mo, hindi mo lang matutukan yung problema mo. May maririnig kang problema, mas malalaki pa sa'yo. Hindi lang pala ako may problema. Marami pala. Amen? At hindi lang pala ako lang pinagdadaanan. And yung socialite, diba? Socialite, kailangan mo po yan pag may problema ka. Amen? Help some people. Ang problema na ako, yes, do it. Para hindi ka makapokus sa sarili mo lang. Get to work, continue. Kapatid, ngayon ka pa ba atras? Pabalik na ang Panginoon? Hanggang ngayon, baka hindi pa ligtas yung kapatid mo, yung kamag-anak mo? They will go to hell. Saan ka pa manghihina? Amen? And hell is real. Hindi po yan biro. Alam mo yan at alam ko yan. Amen? This is not the time. The marching orders in Romans 13 to redeem the time because the days are evil. Wala nang panahon sa pagtalikod. This is not the time to rebel sa Panginoon sa iyong pinagdadaanan. Dapat lalo tayong kumapit. Amen? Lalo tayong magtulungan in these last days na marami ang nanlalamig at nanghihina. Huwag tayong mapabilang doon. Isa tayo doon na kahit marami ng tama, marami ng discouragement, ay nagpapatuloy at nanghahawa ng iba para ma-encourage. Amen? You have to be an impact to other people. The question this morning, look, sakit ng tiyan ko. Lord, discourage ako. Ano sabi niya? Ano una po? You must let it go. Bitawan mo na yun. Forgive. Tapos na yung mga bagay na yun. May ibang plano na ang Diyos sa buhay mo. Amen? Move on. Number 2, look to God and His power. Focus on God, not on the problem. Number 3, ano po? Look ahead. God has the best plan for you. Maybe not now, but someday. Amen? Pag may ginawa po ang Diyos sa buhay natin, nakaabang po ang blessing balang araw. And number 4, we must get to work. While moving ahead, we must continue serving. The question this morning is, meron ka bang gabundok na disappointment? Nandyan nung maharang sa dadaanan mo para makapagpatuloy? Patuloy ka bang bumabalik-balik sa nakaraan? Kaya hindi ka makapagpatuloy at makatingin sa future? At lagi mo bang tinitingnan ang mga bagay-bagay na wala namang saysay dahil sa kakakumpara at kakakumpara mo sa mga bagay-bagay? At lagi bang sinasabi mo sa sarili mo, ano bang silbi pa, bakit ako magpapatuloy? How will you get the past? Yung gabundok na mga pinagdaanan mo, papayagan mo bang patigilin ka niyan sa paglilingkod? There's a story nung ako'y para ba, naalala ko. Father ko po ay nagtatrabaho dati sa MIA. At po ngayon, naiya na po ba? MIA pa rin. Yan sa airport po. Supervisor po siya. Ang bahay namin noon sa Nayong Pilipino, katapatan lang. Kung nakikita niyo po yung aeroplano dyan, nakalagay Philippine Airlines. Siya po yung isa sa mga gumagawa ng lettering ngayon sa aeroplano. Pero hindi po kamay ha, ang laki nun eh. Compressor pong gamit niya. Pati sa loob. At nung bata po ako, pag dumadaan ako sa likod niya, hindi niya alam, nag-drawing siya. Kaya mag-drawing abstract. Una, parang pangit. Tulukoy ko pa yung tatay ko, pangit naman yan pa! Ba't ganyan drawing mo? Ngiti-ngiti lang yan. Alis ko, pagbalik ko, nakita ko, ang ganda na, may kulay na. Paano saan yung drawing mo kanina ng pangit? Sabi niya, ito yun.
ang ganda na. Hindi pa ako tapos, anak. Kaya ganun kanina. Ngayon, tapos na. Christian, church, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. He has a better plan for you. Just pass through the discouragement. At ang discouragement na yan, dalawang bagay lang yan. Lahat ng tao may problema. Iba-iba lang. Amen? It's how you handle it. Meron din ako nakita noon na nagpapanday sa palabas. Mababagayan ng todos, bagang-bagang na tapos kukuha ng tubig. Mamatay. Sabi ko, mababagayan tapos papatayin. Ano ba ito? Tapos mababagayan na naman. Talagang mainit na. Bubuhusan na naman ng tubig. Ano ito kako? Nung malang araw, dumadating araw, naintindihan ko na. Akala ko pinapatay. Yung pala yun ay tibay. Dalawang bagay lang sa buhay. Yung discouragement natin, papatayin yung init natin sa paglilingkod, if you will allow it. O, magiging source na tayo ay para lumakas lalo. It's how you allow it. Amen? Let your discouragement or your problems, your challenges, be like a water that intensify your faith, not to stop you. Shall we all stand and shall we pray? Let's bow our head, close eyes, I call Pastor Matt. Maraming salamat, Pastor Albert. Alam po ninyo, the preacher this morning preached from his personal experience. I know he's troubled. I know his trials buhay. And I'd like to elaborate it more. Pero siya ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. I don't expect na he would preach this morning the cloud, sapagkat may sakit po yan. May sakit sa puso yan. May sakit sa lalamunan niya. But he's like a healthy person. At sana po ngayong umaga, yung salita ng Diyos ay nagsalita sa atin. Amen? Sana yung salita ng Diyos nagsalita sa iyo. Huwag mo sabihin na, sayang, wala siya. Ikaw ang gustong kausapin ng Panginoon. Mayroong talata sa Biblia. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Sabi ni Paul, I pray that your whole body, your whole spirit be preserved, blameless. Sabi po ni Pablo, tayo, we are sanctified by the Lord in our spirit, in our body, and in our soul. And he said, I pray that you sanctify yourself. The devil attacks these three things. Katulad ng binanggit ni Pastor. The devil attacks our body, our soul, our spirit. Because that is our completeness. At bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang discouragement, emotions. Kung pahintulutan na that would hinder you, lumapit ka sa Panginoon ngayon. Amen? Lumapit ka sa Diyos. Kapag if not, ang diablo ay gagamitin palagi yan. Imamagnify niya yung problema mo, yung discouragement mo, yung kawalan mo, yung mga nakalipas, instead na mag-magnify yung Panginoon sa buhay mo. So before we sing, I want you to close your eyes. And I want to make a short prayer this morning. At kung ikaw ay nakinig na salita ng Diyos and you know na ang salita ng Diyos ay nagsalita sa iyo ngayong umaga, I want you to make a decision na ikaw ay lalapit sa Panginoon.
Iiwan mo ang mga kabigatan ng nakalipas na buhay. Ang mga bagay na hindi mo ginusto na nangyari sa iyo. Ngayong umaga, lalapit ka sa Panginoon. I will pray a short prayer, and then you may come forward. You may do so. And I will close after a while. Panginoon, ang iyong salita ay naipayan. Alam ko, Panginoon, na ito ay umabot sa aming puso, sa aming isip, sa aming spirito, sa aming kaluluwa. Pagpaalap kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. I pray, Lord, that you help us to overcome and magnify more of your goodness and greatness sa buhay namin. We want to come to the Lord. You may do so now. And pray God. And pray to the Lord this morning. Come to the altar and speak to Him silently. You speak to God. Magsalita ka sa Panginoon at ang Diyos ay nakikinig sa iyo. Sige po, don't be ashamed. Let us come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and help to find in the times of need. Meron po ba? Meron po ba? Ama namin Diyos, we are so grateful. We are so grateful, Lord, sapagkat ngayong umaga, Panginoon, nadinig namin ang pag-asa ng aming buhay. Nadinig namin, Panginoon, ang katotohanan, Diyos ko, na naranasan ng sino mang tao. At maging po kami, Panginoon Diyos, dumarating ang mga katotohanan ito sa buhay namin. Ngunit salamat sapagkat kami po ay mayroong Diyos na nalalapitan. Meron kami, Panginoon, na nakikinig sa amin. Meron kami Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya upang kami ay magkaroon ng katagumpayan. Pinupuri namin kay Diyos sa umagang ito na aming pagtitipon at pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.